for Vice President, mga kababayan! Pamilya Sangrado para sa sambayan ng Pilipino! Nang magkaroon na ng malay si Mercedes, ay paulit-ulit siyang humingi ng tawad kay Justine dahil sa pagtangka niya sa buhay niya na agad namang giniit ng binata na naiintindihan niya at ang mahalaga ay kailangang makapagpahinga ang kanyang mami. Sakto namang dumating si Rafael kaya agad namang nagsorry si Mercedes lalo't hindi niya sinasadya na napadami ang inom niya ng gamot niya at hindi niya kagustuhan na magkakaproblema na naman sila dahil sa ginawa niya. Agad namang sinaad ni Rafael na inaayos na niya ang lahat na ang mahalaga ay ligtas na siya kaya nagpasalamat naman si Mercedes. Nang makauwi na sila ay kinumusta ni Rafael ang asawa niya pagkagaling niya ng trabaho pero paulit-ulit pa ring humihingi ng sorry si Mercedes at nangako siyang hindi na yun mauulit. Tinanong ni Rafael kung talagang pinagtangkaan niya ang buhay niya. Agad namang tinanong ni Mercedes kung may kaibahan kapag nawala siya dahil yun ang pakiramdam niya na wala siyang halaga kay Rafael, kay Justine at kay Jaime na ang pakiramdam niya ay para lang siyang alikabok sa bahay nila. Nagmakaawa pa si Mercedes na sagutin ng asawa niya ang tanong niya na kung kawalan ba siya kung sakaling mamatay na ito. Hinawakan ni Rafael ang kamay ng asawa niya at sinaad niyang mahalaga siya sa kanya dahil siya ang ina ng anak niya. Sabay tinabihan niya ang asawa niya pero sinaad ni Mercedes na hindi dahil mahal siya nito. Dahil dito ay napilitang sinabi ni Rafael na mahal din niya si Mercedes. Nang saktong may tumawag na naman sa kanya kaya lumabas muna ito. Paglabas ni Rafael ay humagulgol si Mercedes dahil kahit sabihin ng asawa niya na mahal siya nito ay hindi niya maramdaman mula kay Rafael dahil alam niyang hindi niya kailanman mapapantayan ang pagmamahal ni Rafael kay Christine. Bago namang mag-umpisa ang votation nila Jaime, ay pinakilala ni General Arevalo si Rafael kila David at Edgar dahil sila ang inappoint niya na aasikaso sa kaso ni Roland at sila din ang nag-set up at pinasigurado niyang mapagkakatiwalaan silang dalawa. Sa pagdating naman ni Eleazar ay kumpiyansa siyang makukuha niya ang boto ng kanyang mga kapwa-alumni para siya ang tumakbong presidente sa eleksyon at agad din niyang nilapitan si Rafael. Sabay sinaad niyang hindi niya akalain na kailangan pa nilang dumaan sa botohan pero pinasigurado niyang anuman ang magiging resulta ay magkakampi pa rin sila. Nang magsisimula na sila ay kanya-kanyang paliwanag kung sinong pipiliin nila kaya sinaad naman ni Jaime na dahil pareho niyang kapamilya ang dalawa ay papaubayan na niya sa council ang desisyon. Nang lumabas ang resulta ay si Eleazar pa rin ang nakakuha ng mas madaming boto sa mga kasamahan nilang alumni sa GSX kaya siya ang tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas at si Rafael naman ang tatakbo bilang pangalawang Pangulo. Sa pag-uumpisa ng kumpanya ay kanya-kanya si Eleazar at Rafael ng kanilang mga pamamaraan para mapanatili ang kanilang mataas na rating at para pareho silang manalo sa eleksyon. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.